Hi mga ka-aquatics, update ko nga lang pala kayo dito sa aking mini fish farm. So ayun, nag-prepare nga pala tayo dito sa ating mini fish farm kasi may paparating na bagyo. Kaya kailangan natin maghanda para nang sa ganun maiwasan natin yung mga ibang problema na dadating sa atin kapag katapos ng bagyo or habang nagbabagyo. So ayun nga, kung makikita ninyo, meron ditong dalawang hollow blocks. So, niready ko na yan para kapag lumakas na yung ulan tapos bumaha, ay ilalagay ko dito, ipapatong ko dito para hindi siya lumutang or hindi umangat. Para hindi makawala yung mga ibang isda natin dyan. Dito naman mga aquatics, kung makikita nyo, syempre, nandito din yung mga hollow blocks dyan. So, ito yung tatlong reptab na prone sa pag-angat or pagtaas. Kapag yung tubig natin ay tumaas na rin tapos malakas yung ulan. So, umaangat nga pala yan mga ka-aquatics. Ito yung tatlong reptab na prone sa pag-angat. So, sana lumangat. Joke lang. So, ayan, nilagyan na natin ng mga hollow blocks nga, tapos yung sirang ring, tas mga bato, para nang sa ganun maiwasan natin yung pag-angat kahit mataas na yung tubig. Kung sakali naman na mas lalo pang tumaas yung tubig, ay wala na tayong magagawa dyan. Talagang aangat na yan. Pero sa mga naranasan ko naman ng mga nagdaan na bagyo or pagbaha dito ay hanggang pag-angat lang naman mga ka-aquatics itong tatlo. Tsaka hindi naman din sila umaalis din sa pwesto. Talagang umaangat lang mga ka-aquatics. Kung napanood nyo na yung ibang mga post natin or mga vlog, ay so ayun, makikita nyo yun doon na umaangat talaga itong mga reptab na to kapag bumabaha. Lalo na kapag mataas. So ayan nga, may mga nakalagay dyan mga ka-aquatics na na mga anong bagay katulad nitong pranggana. Pag napuno na yan ng tubig, syempre may bigat na yan kahit papaano, kaya hindi yan masyadong aangat na. Tapos nilakihan ko nga pala mga ka-aquatics yung mga overflow, tapos dinagdagan ko yung mga ng extra overflow yung ibang mga reptab natin. Tsaka nilinisan ko na din yung mga overflow na dadaanan yan or yung kulambo or net na nakalagay dyan. So ito mga ka-aquatics, kasi kapag hindi natin nilinisan mga ka-aquatics ay napupuno yung ating rep. So hindi din masyadong nakakalabas yung tubig kasi nga madumi. Hanggang sa naiipon lang yung tubig, edi umaapaw na rin. So dito din mga ka-aquatics, nilagyan ko na yan ng net para kapag napuno yung ating rep at lumakas yung paglabas ng tubig, ay hindi naman sumama yung mga fry na naandyan. So ayan. So lahat nga pala niyan mga ka-aquatics ay nilinisan ko na para sigurado tayo na hindi masyadong maapektuhan yung ating mga isda. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics sa ating mga betta fish. So binabaan ko na yung tubig niyan. Binawasan na natin yung tubig para bumaba na yung water level. Para nang sa ganun hindi masyadong lamigin yung ating mga betta fish or mga isda, kasi nga maulan, may bagyo. So matagal yung yung ulan, kaya talaga malamig yung panahon. So yung mga iba naman dito mga ka-aquatics na betta fish ay hindi ko pa yan nabababaan kasi medyo maya-maya ko pa yan bababaan at ako'y may ginagawa pa. So ayun, pero sasaipon natin yung mga mga
dumi dyan, or gagamitan na lang natin ng turkey buster yung mga dumi dyan sa ilalim para malinis naman kahit papaano. Tapos tsaka natin babawasan ng tubig or lalagay natin ng hanggang kalahati lang yung tubig para mabawasan yung lamig ng tubig ng ating mga aquarium. So ayun, para hindi maapektuhan yung mga isda natin. At hindi nga pala muna ako ngayon magwa-water change mga ka-aquatics, tas less feeding tayo ngayon kasi nga malamig ang panahon, hindi sila matutunawan agad. So baka maging cause pa ng pagkamatay ng ating mga isda kasi baka lamigin or ma-water shock at hindi sila matunawan kasi nga malamig ang panahon. So mahina ang panunaw ng mga isda kapag malamig ang panahon. So, dito naman mga ka-aquatics, nakikita nyo, tinali ko yung styro dyan sa dito sa bakal. Nasa ibabaw syempre yung styro. So yung mga iba naman natin isda dito nandyan pa rin naman. Tapos dito wala na yung laman kasi nabili na. Tapos yung ibang mga betta fish naman dito mga ka-aquatics, baka ilipat ko yan doon sa isa nating istante doon sa kabila. Kasi baka magiba yung garahe namin, mabarasag din yan or mahulog. So para sure, ililipat na lang natin doon sa isang lagayan natin para maiwasan yung pagkahulog or pagkabasag kung sakali man wala itong aming garahe. So yun nga din pala mga ka-aquatics ang dahilan kung bakit nilagyan ko dito ng styro tapos tinali ko dito. Kasi nga baka mahulog yung bubong ng aming garahe, bumagsak dito. So baka ma-prevent pa natin yung pagkabasag ng ating aquarium kung sakali man, kasi nilagyan natin ng protection dyan kahit pa paano. Pero sana lang talaga hindi na bumagsak yung garahe namin para may garahe pa kami. Pero ayun nga, para hindi mabasag yung mga aquarium na nakalagay dito. So ayun. So ayun lang mga ka-aquatics, ingat-ingat dahil malakas ang paparating na bagyo. I-secure na ang ating mga isda, aquariums, reptabs, at syempre lalong-lalo na ang ating mga sarili dahil mas importante pa rin ang buhay nating lahat. So ayun, salamat!